Mga igsoon ug mga kababayan ko, kini mao ang atong prayer na pundasyon sa ato nasod nga unta mayroon tayong mga leader sa bansa nga may kahadlok sa Dios ug may gisulob ang katinud-anan o kamatuoran ug gihuptan og hugot ang hustisya sa iyang mga kamot. Kini mao ang mga leader nga ato gitingala. At dito makita rin natin ang interview ni Senador o content ni Atty. Insurrecto Bunyog Party List doon sa interview ng Politiscope, no, kay former Senador Laila de Lima o Atty. de Lima na mahitungo dito sa ICC. So gito ay ato masabtan nga ang prinsipyo ng ato presidente mao nga miingon siya nga there is no jurisdiction over our country, no, wala nang jurisdiction kay umalis biya naman ta sa atong pagkamembro nga gisulo lang naman to ng ato former president dahil alam na niya kung ano ang consequences, ano. Og makita nato nga ang ato presidente mitindog niini pero pwede pang mausab nga naman nga ang imbestiga hindi naman ang ato nasod o ang katibuk-an ng Pilipinas kundi individual man ang naingon nga former Senator de Lima ang infiltrator na naghimo ng kasalanan, no, may saya. Kuman, mahibaw-an nato kung sa number naman sa 10 to 30,000 na pinatay na genocide sa drug war kumpara sa 5 o 4, malaki ang diferensya. Kung isipin na naman na binalahura ka na, nilapastangan na ang iyong pagkatao, na mahihibawan mo na ang mga kritiko mo nga, ang mga oposisyon, wala may sila giingon nga masama o di maayo nimo, mitabang pa nga, no, mitulong pa diya sa imo. Ngayon, ang pagtimbang-timbang sa kaisipan ay baka naman mausab o magbabago. Ato ni tan-awon ang mga episode nitong ating pong oras-oras na komentaryo ni Atty. Enzo Recto. Asahan nyo po araw-araw. Halos oras-oras po mayroon po tayong mga talakayan para sa mga maiinit na issue, kaganapan sa ating bayan. Yung anumang impormasyon, anumang bagay na sa tingin natin, dapat malaman ng ating mga kababayan, ako po'y nagla-live. May regular po akong mga live, yung ating Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Sunod po niyan yung Kape at Kwentuhan sa umaga. O Kape at Kwentuhan, sa umaga. Tapos po niyan, mga ano na yan, oras-oras na komentaryo o mga maiksing komentaryo ni Atty. Enzo Recto. Napapanood rin tayo sa Atty. Ricky Tumutorgo FB page. Sa gabi, mayroon po tayong gabi-gabing talakayan. Okay, so ngayon mga kabunyog, alam naman natin na buwan na ng Abril, patapos na ang buwan ng Abril. Sabi nila dating Senador Sonny Trillanes, mga buwan ng Mayo o Hunyo, pwede nang lumabas ang arrest warrant ng ICC. So pinag-uusapan na ngayon ng warrant of arrest ng ICC, pero nung isang araw, nagsabi si Marcos Jr. na kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, hindi niya ito ipapatupad. Ibig sabihin, hindi niya ito turn over sa ICC si Rodrigo Duterte. Yun ang sinabi ni Marcos Jr. nung nakaraang linggo. Ngayon,
Sa interview ng Politiscoop, itong si dating Senadora Laila de Lima, tinanong ano bang masasabi niya. Tinanong siya kung anong masasabi niya. Sa tingin niya ba hindi nga kaya i-turn over ng administrasyong Marcos Jr. si Duterte sa ICC? O yun ang tanong kay dating Senadora Laila de Lima. Alam nyo kung ano ang naging sagot, mga kabunyog, ni dating Senadora Laila de Lima? Ito pong si Laila de Lima, alam naman natin na napakalaki ng papel ni dating Senadora Laila de Lima kaugnay sa pagbigay ng hustisya sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Mayor pa lang si Duterte, hindi pa presidente ng Pilipinas. Mga taong 2010, 2011, nang mga panahon na yan, si Laila de Lima ay Justice Secretary. Una pa nga, Commission on Human Rights. Siya ang chairperson ng Commission on Human Rights. Chairperson ng Commission on Human Rights pa lang siya, nag-imbestiga na si dating Senadora Laila de Lima doon sa Davao. Kaya nga nakilala niya yan sila Matubato at sila Las Cañas. Kaya yung maraming mga ebidensya kay Duterte, kontra kay Duterte, sa war on drugs, si Laila de Lima. Si Laila de Lima ang may gawa niyan. Kasi kahit na nung mayor pa lang si Duterte, marami nang napapabalitang pinapatay sa Davao, mga Davao Death Squads. Maraming mga tinutumba doon, mga extrajudicial killings. Kasi na parang ang Davao, pinagmamalaki ni Duterte yan, kaya niyang gawin anumang gusto niya. Bilang chairperson ng committee ng Commission on Human Rights, pumunta doon si Laila de Lima, nag-imbestiga doon. Kaya maraming mga ebidensya si Laila de Lima, may mga testigo, may mga testimonya, may mga affidavits, may mga object evidence, documentary evidence. Maraming ebidensya si Laila de Lima. Yang mga ebidensya na yan, nung maupo si Duterte na presidente noong 2016, senador naman si Laila de Lima, senadora naman, agad-agad si Senadora Laila de Lima nagpatawag ng pagdinig ng Senado. Kaya nga mainit si Duterte kay Laila de Lima eh. Kasi presidente na si Duterte pero si Laila de Lima, bilang siya ang chairperson ng Senate Committee on Justice, nagpatawag siya ng pagdinig ng Senado. Nagsisimula na ang pagdinig ng Senado, lumalabas na yung mga pinagagawa ni Duterte sa Davao. Galit na si Duterte. Kaya yun ang ginawa niya kay Laila de Lima. Talagang ginawan niya ito ng mga gawa-gawang kaso. Ginamit ang buong galamay ng gobyerno. Yan yung nangyari kay Laila de Lima. Pero ngayon, nakalaya na si Laila de Lima. Ang sabi niya, tutulong ako sa mga kaso ng mga biktima. Tutulong, sabi niya. Yan ang priority niya. At ngayon nga, pus na ang investigasyon ng ICC, posible nang lumabas ang arrest warrant. Kapag lumabas ang arrest warrant, siyempre ang magpapatupad niyan, gobyerno ng Pilipinas. Pero si Marcos Jr. nagsabi hindi niya isapasunod ito. Kasi hindi niya daw kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Pero sabi ni dating Senadora Laila de Lima, hindi, sabi niya. Naniniwala ako na sa bandang huli, sabi ni Laila de Lima, magbabago yan. Magbabago ng stand. Si Marcos Jr., sabi niya, ano yan? Sa bandang huli niyan, mangingibabaw dyan yung paninindigan ni Marcos. Kasi i-consider na niyan ang maraming factors. At sa tingin daw ni Laila de Lima, ipapa-aresto ni Marcos Jr. si Duterte. Yan daw ang kanyang forecast. Hi kay Manuel de Guzman. Kay Miles Katubig, hello. Kay Josefa Celestino Garfield. Kay Janet Ortilio, shout out po sa inyo. Diyan sa Quezon City. Kay Jorge Barameda Buban. Ruel Laganzon Barabar. O ito, kinggan natin ang mga sinabi ni Laila de Lima. So maaaring doon na po nagsimula. Kasi ibang misis, ma'am, kasi katabi mo yung gabi-gabi, mas makapangyarihan talaga, ibang influential talaga o advisor sa Pangulo. So, itong development po na ito, yung binabanggit nyo, marami rin naman po nagsasabi niyan, ma'am, na baka ito rin po. Parang yung nangyari pa kay Tevez, Interpol po, yun ang magitan. Yes.
Kasi po pwede pong gano'n din, no? International police ang po pwedeng umaresto sa kanya sakali magkaroon po ng pagkakataon. Yung tamang pagkakataon at tamang interpretasyon ng batas, ang binabanggit niyo po ba, mukhang ako nagkakamali, pag dumating po yung panahon na mag-issue ng warrant for arrest, it might be reviewed again, and the right interpretation of the law can facilitate the lawful arrest. Yeah, lawful na po. Lawful arrest of the former president po. Yes, there might be a change of position. Yung positioning, baka magbago yan. Na yung saka maski yung mga advice ng yung mga nakapaligid sa kanya, baka magbago yan. Dahil makikita na nila na seryoso talaga ito. Na nakikita nila na may konkreto nang nangyayari. Gusto ba nila ng hustisya? Hindi pwedeng sabihin nila hindi nila gusto ng hustisya. Kaya nga pinut up yung ICC and Rome Statute na yan para dyan sa mga ganyang mga sitwasyon na either hindi kaya o nag-aalinlangan o ayaw. Gumulong. Ayaw gumalaw. At meron tayong isang international independent tribunal na pwedeng magsaklolo dun sa local, sa domestic authorities na nag-aalangan for whatever reason. Dahil masyad malakas yung subject ng investigation and the political situation nga of a particular country. So kasi hindi naman estado ang iniimbestiga o hindi gobyerno ang iniimbestiga ng ICC kundi yung tao mismo, yung mga individual perpetrators. So bakit matatakot sila na hindi naman wala namang isisisi sa estado ngayon, sa gobyerno ngayon in so far as the ICC proceedings are concerned, kundi yung tao lang na mga responsable ng drug war killing. So change of position is always a possibility. And in fact, that is my fearless forecast. Yeah. Na magbabago yung galaw, yung pananaw, yung posisyon ng BBM administration kung meron ng konkretong resulta yung ICC, lalo na kung meron ng warrant of arrest. Yan. Speaking of... O yan, mga kabunyog napanood nyo, napakalinaw po ng sinabi ni dating Senadora Leila de Lima. Naniniwala siya, magbabago ng stand ang administrasyong Marcos Jr. kaugnay sa ICC. Kumbaga parang tinatago lang muna ni Marcos Jr. ngayon ang baraha. Ayaw niya munang ma-alerto sila Duterte. Ayaw niya muna. Pero sa tamang panahon, pag nandiyan na yung arrest warrant ng ICC at malinaw talaga ang mga batayan nito, at ang isa pa, posible na ang Kongreso, lalo na ang Kamara, ay maglalabas ng resolusyon. Hihilingin ng Kamara na ipatupad yung resolution. Kasi may resolution na sa Kamara na suportahan ng gobyernong Marcos Jr. ang ginagawa ng ICC. Mayroon ng ganun Mayroon ng ganun. Magamat sa totoo naman talaga, ang may final na decision dyan ay ang presidente. Yung sa Kongreso naman, legislative yan, hindi sila ang may say dyan. Pero, syempre, persuasive yan. Ibig sabihin, may epekto yan sa presidente kapag ang Kongreso nag-stand na dapat ipatupad ang arrest warrant ng ICC, isa yan sa pwedeng i-consider ng presidente. At lalo na ngayon na tumitindi ang away ng Duterte at Marcos, kahapon nga lang hanggang ngayon, ang mainit na topic yung mga sinabi ni Lisa Araneta Marcos kay Sara Duterte. Ibig sabihin, lumalalim ang away ng Duterte at Marcos. Papatindi pa yan sa darating na mga araw. Ngayon, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, pwedeng yan ang maging magamit ni Marcos para ma-check niya si Duterte. Kasi mas magiging problema niya si Duterte kung ganyan. Pero kung isurrender niya na yan si Duterte sa ICC, wala na siyang problema kay Duterte. Kaya yan mga kabunyog, sa tingin ko tama yung sinasabi ni dating Senadora Leila de Lima. Magbabago yan ng stand. Pagdating ng panahon, magbabago ng stand yan. At tayo naman, kung tuloy-tuloy ang ating ang kampanya sa social media,
ini-express natin ang ating paninindigan na dapat talaga sundin na ng gobyerno ang arrest warrant ng ICC at ipatupad ito. At lalo pat sa survey ngayon, dumarami na ang Pilipino, ang mamamayang Pilipino na sumusuporta na sa ginagawa ng ICC, yan ay magiging malaki rin ang bearing sa pagdidesisyon ni Marcos Jr. Kaya tulad ng sinabi ni dating Senadora Laila de Lima, parang ngayon tinatago lang muna ni Marcos na baraha yun. May baraha siya kontra kay Duterte. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, gagamitin niya yan. Ngayon, para hindi makahanda si Duterte dahil wala pa namang arrest warrant, okay, sasabihin niya, hindi niya i-turn over si Duterte. Pero sabi nga ni dating Senadora Laila de Lima, hindi, magbabago pa yan. Magbabago yan. Yan daw ang kanyang fearless na forecast. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ang ating oras-oras na komentaryo. Kasama po ang inyong lingkod, si Attorney Enzo Recto. Napapanood rin tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo, FB page at YouTube channels. Gayon din sa Bunyog Pagkakaisa public page. Basta po tayo, lagi po tayong updated sa balita. At lagi po nating pinapaliwanag ang balita. Pinapanindigan natin ang katotohanan, ang magpapalaya sa bayan. At lagi nating itataguyod ang interes ng nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo.